And everyone, welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right, dito muna tayo at muli tayong magkakasama dito sa ating programa na ito ngayong Sabado ng gabi. Sama-sama po tayo muli sa panonood, pakikinig at of course sa pagbabahagi ng ating mga inspiring stories, mga kwento na talagang minsan nakakakilig, nakakalakas po ng loob, nakakabuhay po ng katawan at sa lahat-lahat na po ng ating ginagawa. Again, maraming salamat sa ating mga viewers dito po sa programang Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, maraming salamat din po sa ating mga Anything Goes crew. Unang-una po si Miss Mara Panganiban ng ating New Ministries Chairperson, Mr. Jen Mendillo and Mr. EJ Mahipos ang ating mga executive producers, si Mr. Ryan De La Serna ang ating director, Mr. Shana Bella ang ating multimedia chairperson, and last but not the least ang ating admin pastor, administrative pastor po ng Central United Methodist Church na si Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po muli. And of course, maraming salamat din po sa ating mga sponsors. First up, Wingspired Unlimited Chicken and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. That's right. So again, welcome po dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna at meron naman po muli tayong isang special guest. At ito pong ating special guest ay marami po tayong mapupulot na aral dito. Especially po sa pagiging techie, no? Kaya yung mga relate po yung mga mahilig po sa mga technology po. Marami po tayong matututunan sa ating special guest for this evening. Isa rin po siyang former multimedia chairperson po ng Central United Methodist Church or CUMC, especially po noong mga panahon po ng pandemic. So maganda po ito, magkikwento po siya mamaya po sa atin at abangan nyo po. And of course, last but not the least, isa po siyang family man, no? Talagang well-versed po talaga siya sa mga ministries po sa churches outside po ng Central United Methodist Church. May mga ministries din po siya. So let's jump right in. Ipakilala na po natin ang ating special guest for this evening. Please welcome Mr. Noel Kitlong. Woohoo! Thank you, DJ Happy. Good evening, Kuya Noel. So Kuya Noel ang tawag namin sa kanya. So tell us more about yourself. Kamusta ka na? Mabuti naman ito. Medyo kinakabahan. At medyo tayo'y sanay lang sa likod. Ngayon lang tayo napunta na ngayon dito sa harap. Okay, ako sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Noel Kitlong. And nagtatrabaho, isang database administrator and system administrator ng isang kumpanya, Philippine Clearinghouse Corporation. Kami yung nag-clear ng mga checks sa mga bangko. Kasalukuyan ako ang BOT chairman ng Central United Methodist Church. That's right. Since 2019, June ng 2019 nung i-assume ko yung chairmanship ng BOT. And before that, naging associate leader ako and yun yan, multimedia, gaya na nabanggit mo yung multimedia chairperson. Ayan nga, nabanggit ko, no?
former multimedia chairperson po itong ating special guest si Kuya Noel. So I'm sure no yung sa mga viewers natin ngayon, iniisip nila, nako, mukhang marami siyang alam, marami tayong matututunan dito when it comes to technology. Ngayon, Kuya Noel, no, unang tanong ko, ako na rin, no? I'm speaking for the viewers out there. Unang tanong ko na rin, ano ang difference ngayon ng technology, yung ngayong panahon natin, kaysa yung panahon noon? I think there's a big difference. Ano masasabi mo? Malayo. Malaking diferensya. Kasi noon, nung nag-start kami, is panay analog. Analog yung mga technology noon. So, pahirapan. May conversion pa na ginagamit. Pero ngayon, mga sound system mo ngayon, mga video equipment mo is digital na. Lahat. Minsan Wi-Fi connected pa yan. So wala medyo maganda. Maganda na yung technology na ngayon at wala ka nang iisipin pang iba. Inbuilt na halos lahat. So yung imagination mo na lang kung paano mo yung gawing output. Yung parang paano mo ipakita sa mga viewers mo na parang nagkukwento ka lang. Yun ngayon yung dapat matutunan ng mga multimedia. Pero with regards to equipment, nandyan na lahat yung kailangan mo. Oo nga, no. Tama yun, ano, Kuya Noel, no, nabanggit mo, no, yung imagination lang yun yung limitation natin usually. Kasi tama yung sabi mo, nandyan yung technology and continuous yung upgrading niya, di ba? Yung updating and so on. Pero yung imagination na lang natin as yung tayong mga tao, yung paano natin siya ma-utilize to the fullest, di ba? Correct. No? Ito, makwento ko lang, no, Kuya Noel. No time noon, ako inabutan ko kasi yung yung program na Lotus 123. yung floppy disk, di ba? Yung floppy disk yun yung kulay itim na gano'n. Mga verbatim, yung mga gano'n, di ba? Naalala ko yun, no? College days. Ang hirap talaga, no, kasi parang may parang ano siya, no, yung parang program na ang daming steps, no, ganon. Yes, oo. So yun yung sa akin, yun yung napansin ko. Tapos ang bilis nung progress ng technology, mga ilang years later on, parang one click na lang, di ba? Ganon, Ngayon, do you think mas convenient ba? Of course, mahirap yung panahon noon, di ba? Maraming format maraming procedure. Pero do you think mas convenient ba yung technology noon sa atin or yung dahil sa mga programs or yung technology ngayon na ito yung panahon natin ngayon? Mas convenient ba yun noon o yung ngayon in terms yung simplicity? Pareho. Pareho yun. Actually, nagamit ko rin yan sa yung mga verbatim na ganyan. Medyo na-plug na natin yung isang brand. Year 1983, 84, noon nag-start ako ng programming. Actually, kung mabanggit ko lang, may singit ko lang, no? Ang course ko talaga is civil engineering. Graduate ako ng civil engineering. Then sa hirap ng buhay noon, nag-working student ako at nag-apply ko doon sa isang computer school doon sa Dagupan. And pinagsabay ko yung computer course ko at saka yung civil engineering. So yung mga sinasabi mong verbatim, yun yung mga nadatnan ko noon na floppy disk. Imagine yung floppy disk noon 1.44 lang ang capacity niya. Napakaliit. Kung meron ka ng sikat ka na nun, kung meron ka ng 500 MB, mga ganon, sikat ka na nun, mga hard disk. Pero ngayon, anong pinakamaliit na USB? So siguro 1 gig, 2 gig, mga ganon. So in short, nakatulong yung mga noon na hard floppy disk in terms of programming kasi kailangan mo yon lahat. Doon naka-store lahat ang programs mo
problema ko nga noon, minsan ang ginagamit ko pa since sa hirap ng buhay, binabaliktad ko pa yung floppy disk. Na ito yung 3.5 hindi po yung maliit babaliktad rin namin yon, gugupitan namin sa gilid para makatipid. Kasi pwede rin sulatan yung likod nun. Siguro hindi lahat nakakaalam nun. So gugupitin namin yung sa gilid para may slot para mabaliktad mo siya. Kasi kung hindi mo ginupitan, hindi masulatan. Yun yung mga ganun na experience namin noon sa programming. Yung ngayon hard disk na lang or external disk. And 1 tera konti kuan na lang yan, baka iniisnab pa ng mga kabataan ngayon, gusto mga 4 tera na mga external disk. Parang yung panahon ngayon, yung 1 tera yung 1 terabyte parang equivalent na niya ngayon is yung half niya parang maliit lang ngayon yun sa mga files pa lang ngayon ng mga application. Ang lalaki na talaga ngayon Oo, lalo na yung mga kabataan ngayon mahilig sa games. So hindi nagagana talaga yung mga technology noon. Pero yung tanong mo, mabalikan ko yung tanong mo noon kung anong difference, no? Yung programming kasi noon is more on binaries. Mga 0, 0, 1, 1, 0. Naalala ko yan. Kung familiar ka doon sa dating punch card, mga binubutas-butasan. Gano'n yung programming. Kasi napagdaanan ko lahat yan. Naging COBOL programmer din ako. Mga RPG, assembler. Yun napatunahan ko. Kaya nung napunta ako ng Manila, sa province kasi ako nag-graduate, no? Napunta ako na sa Manila, nag-apply ako ng work. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa dito sa may Central Bank. And nag-apply ako ng programming diyan. Kaya lang sabi sa akin noon, nung nag-a-apply ako is walang bakante. Kung gusto mo, sabi niya, meron kaming bakante ngayon, messenger, sabi niya, nung hiring, nag-hire. So, siyempre, kailangan mo na trabaho noon tinanggap ko. So, nag-start ako sa office as messenger janitor. Kaya lahat na naman ng trabaho alam ko kasi sanay naman na kami sa probinsya. Wala akong father since I'm 6-7 years old. Kaya mami ko lang nagtaguyod sa aming 4 na magkapatid. So nung pumasok ako diyan, naging messenger ako. Tapos doon nila nalaman nung messenger na ako, doon na nalaman, tinanong ako kung okay yung pwede ako sa ibang work. Yun, nilagay ako hanggang umakyat, then pinag-training na ako sa schools ng advanced schools ng database. And swerte pa na pagbigyan ng pag-aaral sa US. Yun yung napunta ako sa US. Ayun, tuloy-tuloy na hanggang maging head na ako ngayon ng isang department which is infrastructure, which under ko is database and system administrator. Wow, tingnan nyo, no? Perfect example, no? Yan yung napaka-inspiring doon pa lang no? Yung kinuwento ni Kuya Noel, yung kanyang background, no? Kanyang educational background, yung mga pigdaanan niya. Makikita mo, no? Nag-start talaga yung talagang humble beginnings na tinatawag, di ba? Yung term na humble beginnings. And due to hard work, di ba? Makikita nyo talaga, di ba? From down, talagang inakyat, di ba? Yung hanggang ngayon, tapos ngayon, talagang ako, masasabi ko lang, no? I consider you as an IT expert. Totoo yun. Kasi, eto, no, Kuya Noel, no? Eto, may masingit ko lang din. Yung sa katulad mo, of course, na nadaanan mo yung mga primitive na technology, di ba? Do you think na dapat may value yung mga katulad mo na natuto ng technology, yung talagang mga sinauna, yung mga talagang noong pa, hanggang sa ngayon, nandun ka pa rin. Hindi ka nag-catch up Talagang
talagang doon ka pa rin pumunta eh. Kumbaga, you adapted, you upgraded na rin, di ba? You updated yourself kung ano yung panahon natin ngayon. So, dapat ba may value yung ganyan? Kasi usually, di ba, sinasabi nung karamihan, lalo na yung mga newer generations ngayon, pag narinig nila yung mga lumang programs, di ba, sinasabi, wala na yan, panahon pa yun ng lolo ko. Di ba, laging ganon? Actually, di ba, hindi nila nakikita na yun yung pinanggalingan ng lahat. Di ba? Kaya I think, no, sa akin, no, for me, dapat may value yun eh. Yung lalo na yung mga dumaan sa ganyan, yung mga unang technology. Dapat ba sila mabigyan ng, let's say, some kind of recognition or ma-value sila? What do you think? Yes. Oo, kasi yung mga primitive, kung sabihin natin na mga programming, is doon talaga nagmula yung mga advanced ngayon. Tulad ng Windows, kung sabihin natin yung mga advanced Windows ngayon, galing sa C yan eh, C programming eh. Which is talagang text file na programming lahat yan. So, nandun pa rin. Talagang dapat kailangan pa rin ngayon. Actually, ang COBOL ngayon, na ginagamit ng mga bank industry, nandun pa rin. Meron pa rin mga bangko na gumagamit, hindi nila mabitawan yung COBOL kasi napaka-effective. And sa pagkakaalam ko, wala pang virus na pumapasok doon. So yun yung pagkakaalam ko. Hindi ko na lang alam ngayon. Siyempre, marami ng technology ngayon. Baka meron na rin. Yun, kaya kung gusto nyo mga abroad na work, advantage, meron kayong COBOL, mapupunta kayo sa banking industry talaga. Kasi nga, di ba, yung mga younger generations ngayon, yung nag-aaral din ng ganyang course, hindi na nila binabalikan niya, I think di ba? Kung ano na yung latest I think doon na lang sila eh. So, 'di ba, parang kulang 'di ba? Dapat merong, I don't know, I can't be sure, pero I think may history din naman 'yan. Siyempre, pag-aaralan ni siguro kung saan nagsimula. Pero I think dapat na wag nating isipin na yung mga older technology, older programs is useless. Hindi 'di ba? Hindi Maybe useless siya sa panahon ngayon kasi hindi na siya suitable sa mga technology ngayon, programs ngayon. Pero siya yung pinanggalingan ng lahat. Hindi may tinatawag doon the father of all technology na pinanggalingan, or the mother of all yung evolution, di ba, ng specific na bagay. So, yun, maganda yun, Kuya Noel, na sinabi mo na dapat talaga may value yun at dapat pinipreserve, no? Kasi knowledge pa rin yun eh. Kahit sabihin nating luma na siya or passé, di ba, yung obsolete, wisdom pa rin siya kasi doon nanggaling ang lahat di ba? It's worth learning. Ako nga, natuto pa rin Ngayon ko nalaman pala, yung COBOL is patuloy pa rin pala siya ngayon. Ang tanong ko, ito pala tanong ko, para sa akin lang. Ano siya? The same siya or enhanced na rin siya or ina-update din siya? May na-enhance. Parang ino-improve siya. Na-enhance, lalo na yung mga programming niya. Dati-rate talagang ang hirap mag-edit. Pero ngayon, makapag-edit ka na sa mga text file ng Windows. Yun na, tapos sa compiler na lang. So, advanced na rin. Pero yung pinaka-basic, nandun pa rin yung pinaka-basic na programming. So, kailangan mo pa rin pag-aralan ng konti yung mga advanced niya na features. Pero pag nandun yung basic mo, masusundan mo. Okay. Actually, interested ako sa ganyan, pero sadly nga, dapat yan ang gusto ko ring course talaga. Yung panahon ko computer science, Pero sabi ng late mother ko noon, kasi noong time noon hindi pa masyadong uso yan Sabi ng mother ko, wag na lang yan, iba na lang, gano'n. So, pero kaya medyo enthusiast ako sa technology sa isang banda. But of course, I'm not an expert, hilig ko lang. Hindi katulad ni Kuya Noel na talagang well-versed to. Masabi kong specialty niya at expert siya. Now, Kuya Noel, moving on. Itong mga technology nito, itong expertise mo na ito, nagagamit mo lang, hindi lang din sa work
tell us about this, no? Yung nagagamit mo ito noon sa church dito sa Central United Methodist Church, especially nung mga panahon ng pandemic. Sige nga, magandang kwento to. Gusto ko marinig itong mga kwento na to. Okay, so dahil doon sa work ko during the pandemic, naalala natin yun, na talagang sinarado lahat ng kalye. So by that time, binigyan kami ng pass ng office. So ako, kami selected sa office is nakakalabas kami. Alam mo naman, bawal naman lumabas na, di ba? So by the time na nag-lockdown talaga yung church, naalala ko noon anniversary month natin noon, which is March 2020 noon. So dineclare, ready na yun sa anniversary. Tapos dineclare na sarado ang church. So para ipagpatuloy natin yung ministry natin noon, services is ang ginawa namin, especially ako noon kasi ako yung in charge dito sa multimedia noon, is chairperson. Binaba ko lahat yung mga gamit from doon sa taas, kasi mag-isa lang ako. Mag-ooperate ng easy worship, sound system, yung video, tapos isang camera pa lang gamit natin noon. Di ba, naalala mo, before the pandemic, isa lang nandoon sa taas. And yun, so binaba ko, inilapit ko since wala naman tao, inilapit ko doon sa gitna para madali. Yun, ang ginawa natin noon, nung lockdown is nag-one service na lang tayo. So nandyan mga pastors natin, ministerial, lahat sila one service ang ginawa. So tinuloy natin yon. Sa awa ng Diyos is nagkuha naman tayo na nakasurvive tuloy-tuloy. So hanggang ilang buwan yon na ginawa natin every Sunday. So balik ako doon sa paano ako nakakaalis. Dahil nga doon is nabigyan kami ng nakatulong yung ID namin noon sa checkpoints ng mga kalye-kalye noon. So ginagawa ko is isasama ko yung isang anak ko o yung misis ko, si Judy. So sasama ko sila, tapos kung ma-check kami, sabihin ko lang na diyan may pupunta lang kami, may kukunin lang ako. Yun. So diretso kami ng church. At yun, Sunday ginawa natin yon na tuloy-tuloy. And minsan ang ginagawa natin noon, since talagang stricto noon nagre-record na rin tayo. Nire-record na rin natin, tapos play na lang natin ng on the Sunday. So yun yung first year. So tuloy-tuloy yan. Doon din na umpisan yung morning devotion. Yung morning devotion, inumpisa natin yon kasi para dagdag sa ministry, sa pagpabahagi ng salita ng Diyos. Then afterwards, yung morning devotion, naisipan rin natin, tinuloy-uli natin sa evening prayer. Yun yung gabi-gabi na online naman. Unlike sa umaga, yung morning devotion recorded. So after na sa gabi is 8 o'clock yun, na online yon. So nasa bahay na ako noon, hindi na ako nagpupunta dito. Tuloy-tuloy yon na ginagawa natin. Hanggang mag-December yun. The next year is ready na tayo uli. Ready na tayo uli na anniversary. Nagkataon uli na hindi nakapasok yung mga ibang nag-lockdown uli sa church dahil meron COVID uli noon. So mga pastor hindi makalabas, mga iba. So ang ginawa natin noon, no anniversary Sunday na yon, which is 2021 I think, in-online natin. Na online ako sa bahay, and yung speaker, if I remember right, si Bishop Seri noon, nasa bahay rin siya.
naka-zoom siya. So yun yung ginawa ko na naka-zoom siya, and nandito yung liturgist sa church. Nandito rin sila pastor ang liturgist noon pinag-join ko, nasa bahay ako noon na nag-ooperate. So nagawa rin natin na i-rouse rin natin yung anniversary Sunday natin noon. And yun, tuloy-tuloy hanggang 2022 na meron na nakabalik na tayo. Yan, tuloy-tuloy hanggang ilang bishop, yung Bishop Rudy, Bishop Bebe, yung mga naging speakers natin. So hirap pero alam natin na nandiyan ang Diyos noon na gumagabay sa amin. Kaya sa paglabas-labas namin noon, nagpapasalamat lang ako at hindi ako tinamaan ng COVID. And of course, 'di ba, yung buong family kayo, 'di ba? Oo. I can testify to that, no? Witness ako noon. Talagang alam ko sila, buong pamilya talaga nandoon, nagse-set up, nagsusupport lahat sa pag-ano nung multimedia, 'di ba? Para maano yung mga programs nung mga panahon ng lockdown. Ito pala, no, Kuya Noel, no? Ano yung point of view naman ng mga kids mo nung mga time na yon? Of course, mga bata yan syempre, mga bagets yan. So, talagang nagkaroon ba kayo ng sa kayo, no, as the head of the family, naisip mo ba na nako, baka masyadong delikado yata itong mga anak ko, yung family ko, exposed, di ba? Yung nga sabi mo na ang hirap, no? Can you tell us more, yung medyo detail ng mga panahon na yon? Ano yung mga senaryo? Halimbawa, yung papunta pa lang kayo dito, tapos pauwi kayo, or may ginagawa kayo? Yun. Ang inisip ko noon is, bahala na kung magka-COVID. Pero, pinagbabitamins ko naman sila noon. Lahat, mga fruits, habang nasa bahay sila nga ang kasama kong nag-grocery. Yun din, yung pala maisingit ko lang, no? Isang advantage noon, 'di ba, grocery noon is pila-pila. So ang tagal. Isang advantage namin noon, nakatulong din, is merong lane, express lane sa mga may IDs. So madali lang kami naka-grocery noon. Nabibili namin lahat ang kailangan namin. Nabibigay ko lahat yung pangangailangan na noon. Then so every Sunday, dadalhin ko na sila dito, sabay-sabay kami. Hanggang maaari iniiwasan ko yung mga checkpoint kasi Monday hanggang Friday iniikot ko na lang yung daan dyan sa kaya wala naman traffic kung saan mga may checkpoint. So parang pelikula yun, yung mga napapanin sa Hollywood, no? So pagdating ng Sunday, doon ako dumadaan sa alam kong walang checkpoint. Pero kung ma-check naman kami, okay lang naman na makiusap na punta kami ng church. Yun. So in-involve ko actually na rin sila, kasama na rin siya before the pandemic. Yung bunso ko, yung anak kasi is multimedia arts ang kinukuha. So kasama na rin siya sa multimedia noon. Siya yung mga nag-i-edit ng mga pinapalabas natin, mga graphics natin noon. And sila kasama ko, si yung panganay ko, si Norman. Yun din, kasama na nagse-set up kasi mga pati speakers dinadala na, halos nilagay namin sa harap yung mga monitors. Yun. Wala kasi kaming katulong noon. Si Ryan, which is our temple keepers, wala rin. Na-lockdown din sa kanila. So wala talaga. Lahat tayo kasi noon panahon na isolated lahat tayo. Isolated. So nung una, tinatansya ko kung okay ba sa kanila. Nung sumunod na mga weeks, sila na nga nauunang nakabihis bago ini-expect na nila na pupunta. So si Judy naman,
hindi ko pa alam pala, habang nandun kami, pinipicturean kami at the back, kaya nauso yung group na CUMC Behind the Scene. May group na yon ng mga ministerials. So nandun yung mga chat na anong gagawin sa susunod, yun, siya pala nagpipicture sa likod. So meron kaming documentations ng mga pictures. Maganda yun actually, no? Maganda yun, no? Oo, meron kaming mga pictures no na hindi namin alam na kinukunan pala kami noon. Yun, nagpapasalamat ako at mga anak ko, yung family ko is hindi nagdalawang isip na tumulong noon by that time na pandemic, na alam natin na wala talagang makagagawa at that time. Kasi limited talaga resources, no? Limited na, tapos ang talagang kailangan nating mga bilhin, yung talagang necessity, di ba? Yun ang isang alcohol. Yun ang isang problema pa natin noon, na yung resources natin noon in terms of sa technical na limited. So ang ginawa ko, meron din ako mga gamit-gamit sa bahay. Yun, yung mga improvise lahat, dugtong-dugtong para mairaos lang natin yung broadcast natin every Sunday, which is yung service natin. Lahat ng church noon halos wala pagkakaalam ko, Central Church lang, Central UMC lang ang nagtuloy ng broadcast hanggang ilang buwan. Then mga ibang churches na medyo nakapag-set up na rin, nag-adapt na rin sila. So by the time nung ginagawa namin yon, tinawag ako rin ni Grace Gardoque noon, Deaconess Grace, na i-impart ko yung alam ko sa district. So yung mga district pastors nagkuha kami sa Zoom, yun, i-impart ko, tinuro ko rin yung mga alam natin, kunting kaalaman natin sa broadcasting. At yun, para makapag-broadcast sila noon. Yun, so at least yung konting kaalaman na alam ko, siyempre marami dyan mas techy na talagang nag-aral na mga broadcasting talaga, mga so kung ano yung alam ko, yun lang, yun ang na-impart ko sa kanila. Wow, very well said, no, Kuya Noel. 'Di ba? Ang dami nating, ako personally, no, ang dami kong natutunan, no. And of course, inspiring yung kwento niya na yung buong family nila. Kaya 'di ba, nagkaroon tayo nung lagi natin napapanood sa social media or sa TV yung mga bayani ng mga panahon nung pandemic, nung pandemya, 'di ba? Yung mga heroes, 'di ba? Mga frontliners, 'di ba? Usually, nakikita lang natin pag sinabing frontliners, yung mga nasa medical field, 'di ba? Usually, yun yung pinaka-common . Actually, sa yung mga panahon na yun, lahat ng aspect, basta lumalabas ka ng tahanan mo, nagsiserve ka sa kapwa mo, nagmi-ministry ka sa church or kung saan mang establishment yun, gumagawa ka, you are already a frontliner nung mga panahon na yun. Kasi yun yung tinatawag na buwis buhay, yung mga time na yun. Ito nga relate ako dyan, yung mga pumipila sa supermarket, yung mga grocery. Ako lang talaga yung kailangan ako yung errand boy ng family namin . Talagang ako yung pumipila, ako yung frontliner noong time na yon. Nakikita ko ang daming sundalo. Inabutan ko yun bandang Makati yon. Somewhere in Makati, mga part na yon. Mga sundalo yon. Talagang that alone, masasabi mo frontliner ka na noon, yung mga time na yon, di ba? Yung basta meron kang ginagawa, lumalabas ka sa panahon ng matinding crisis, di ba? Frontliner ka na. At yung ginawa ng family ni Kuya Noel, no buong sambahayan nila, talagang frontliner yun. Biruin mo, nai-imagine ko mga panahon na yun, pag lumabas ka, wala talagang katao-tao, di ba, sa kalye. Di ba? Makikita mo lang yung mga checkpoint, di ba? Yung may mga naka-PPE pa yan mga naka-face shield, face mask. Pagdating mo sa destination mo, talagang walang tao. Yun nga, nakakwento niya, sila lang talaga, di ba? Kayong family lang umiikot. Doon pa lang ano ka na nun You are already a hero kasi
kahit digital, no, sa technology, nai-spread mo pa rin, 'di ba? Ang Panginoon, 'di ba? Yung tulad niya, yung mga morning devotion, evening devotion, yung mga services, 'di ba? Doon pa lang na-spread mo na yung the word of God, yung pagiging Christian mo, na ibahagi mo, pagiging spiritual mo, 'di ba? Na ibahagi mo sa kapwa. Kaya kudos, no? Saludo ko sa lahat ng mga frontliners, especially, no, sa field na ganito, na talagang ministry sa church. You are not getting paid, 'di ba? Sa panahon ng crisis, pero nandun ka, 'di ba? Binibigay mo yung tinataya mo yung buhay mo, hindi hindi para sa ibang tao Tinataya mo yun para sa Panginoon, 'di ba? To serve Him, to worship Him, at doon makikita yung faith, no? No, Kuya Noel. Hanga ako, actually, yung panahon na yun yung nga, pag nag-uusap kami ni Vanji noon, sa bahay lang kami, siyempre lockdown Iniisip namin, naku, ano kayo feeling nila Kuya Noel, nila Ate Judy pag nasa labas sila, tapos yung buong pamilya, sila Norman, di ba? Sila Janina. Grabe, sabi ko, ako nga natatakot yung mga panahon na yun, di ba? Si Kwan pala, isama natin dyan kasi after few weeks, dumating na si Kwan, nakasama ko na si Dario. Yes. Oo, nakasama ko na si Dario noon kasi meron din siyang pass as empleyado ng isang bank, di ba? So, nakasama ko na siya. Kaming dalawa na yung nag-work dito na every Sunday. Pero siya lang mag-isa. Kasi siguro kuwan pa yung mga anak niya noon. So understood naman yun kasi talagang talagang hindi naman natin masisisi yung bawat isa. Ako nga kahit takot pa rin, natatakot ako lumabas nun Oo, medyo talagang napakadelikado nun, pero isipin na lang natin ang ginagawa natin para sa kanya hindi para sa atin yun. That's right. Tulad nun, sa likod lang kami talaga. Hindi kailangan i-broadcast. Yun. Si Dario, yan, lagi kong nakasama nun. So every Sunday nandito kayo nagkikita. Then magla-lunch na kami dito sa church. Then sabay uwi na. Yun yung routine namin noon during the pandemic. Kaya napakahirap na masaya. Nagamit ka ng Diyos. Nagamit ka sa kunting paraan para maibahagi ang mga salita ng Diyos sa lahat. At the same time, ginamit ka ng Panginoon, gamit mo yung talento at yung wisdom at knowledge na binigay niya sa'yo. Di ba? Yung technology, yung pagiging expert mo sa technology, specifically sa multimedia department na Central United Methodist Church. Kaya kudos, well done Kuya Noel dyan sa kwento mo na yan. Inspiring yon. Ako actually very inspired ako noon kasi meron nakapula tayo ng aral what if lang naman, hindi ko sinasabing magkakaroon ulit ng gantong nung pandemya. Siyempre ayaw natin yon, pero hindi natin alam yung future, of course, 'di ba? Kailangan ready tayo. So yung kwento ni Kuya Noel, it serves as an inspiration sa ating lahat, na lalo na yung mga nakarinig ngayon, kung mangyari man ulit, magkaroon ng bagong crisis man, hindi natin alam kung anong klase yan. Pwedeng hindi naman pandemic or something else, pero crisis din. At least you have the guts, the determination, the faith sa Panginoon na gawin mo pa rin yung ginagawa mo. Tayo as Christians, 'di ba? Kahit dumating yung pandemic, patuloy pa rin tayo, 'di ba? Kasi hindi siya hindi siya reason walang dahilan-dahilan 'yan, na porque sinabing lockdown kayo, diyan lang kayo sa bahay. Ganun na ba 'yon? Stop ka na ba sa pagmi-ministry? Stop ka na ba sa pagpe-pray? Dapat nga lalo kang mag-pray, 'di ba? Lalo kang lumapit sa Panginoon. Kaya sa mga viewers natin, dito po sa Anything Goes with DJ Happy, this serves as an inspiration, maging tayo, alisin natin yung fear. Kitang-kita sa family ni Kuya Noel noong mga panahon ng pandemya, kahit may fear, hindi nila hinayaan
na kainin sila nung ganun nung sistema na yon, no, nung takot, na most of us nakaramdam yon. Kaya I salute yun, no, sa buong family mo, Kuya Noel. Totoo yun. Salamat, tapos di ba ano yun gano'n ba, 3 years ang pandemic, di ba, na talagang yung talagang mga 2 years yung talagang kuan natin, pero yung on the 3rd year na medyo kuan na marami na, may mga hiwa-hiwalay na Actually siguro mga 1.5 talaga ang pinaka wala talaga. Pero yung meron ng 10%, di ba, may mga 20%, yun nagumpisa noon. So yun, nung meron na yun, binalik naman uli namin yung mga gadget, yung mga computers sa taas. So kaya nung naisipan namin na, kung maalala mo sa church ngayon, yung multimedia is nasa likod na. Nilagay namin sa likod. Kasi medyo konti pa rin yan. Pero dapat may plano yung church ngayon na iakyat na natin sila doon sa taas. Kasi medyo marami na yung mga kabataan na multimedia ngayon. So hindi na dahilan yon na nilagay natin doon, kukunti, marami na sila, pwede na sila doon sa taas ngayon. So mababakante na yon, may babalik na natin yung mga pews doon. Nagamit lang naman yon dahil limited noon resources natin. Ayan, no? Ang ganda. Well said. Very well said, no, Kuya Noel. Now, moving on, no? Ito ang tanong ko. As a Christian, ano ba yung roots mo? Paano ka nagsimula? Ano yung spiritual journey mo nung panahon na yon? Sige. Okay. Ang spiritual journey ko nag-umpisa nung nasa Dagupan pa kami. Ang mother ko kasi very active sa church yan, sa Dagupan United Methodist Church. Very active yan. Daddy ko, which is gaya na nabanggit ko sa'yo kanina, is maaga nawala 7 years old, 1974 nawala na siya. So by the time mother ko noon is teacher siya, 4 kami magkapatid. Problema, talagang mahirap kami masuportahan. So since active yung mami ko noon sa church, kami, dinadala kami talaga, bata pa lang kami. Doon namin naipamulat, kaya nagpapasalamat ako, naimulat kami sa murang edad namin na talagang church na kami. Hanggang mag-elementary kami o high school. Yun nga minsan nga mas marami pa yung oras namin sa church kaysa sa bahay. After ng klase, hindi sa bahay kami umuwi. Nandoon kami sa church kasama ng mga ibang young people. Naging MYF officer din ako noon. Hanggang district, annual, nag-join ako ng mga MYF activities. Hanggang tinanggap ko yung Diyos, nagpa-confirm ako at the age of 12. Nag-attend ako ng confirmation, and yun, tuloy-tuloy na, nag-choir doon hanggang naging member ako ng council doon sa Dagupan. Naging Sunday school supervisor ako doon sa Dagupan noon. Na naging marami rin akong posisyon na hinawakan bago ako nagpunta ng Manila. Nung papunta namin Manila, ang wife ko pala is girlfriend ko pa lang siya. Catholic siya. So nung kinasal na kami, dito na kami sa Central Church. Nandiyan lang kami sa gilid. Nag-a-attend, and one time in-approach ako ni Bishop Bebe Rubinen na mag-join ng council, maging officer ng council. Una, ni-reject ko yung offer niya yon. Sabi ko, Bishop, pasensya na muna, since
hindi po ako full member dito sa Central. Antayin nyo muna kasi siyempre alam natin disiplina nun eh. So dapat full member yung mga officer ng council. So sabi ko kay Bishop, administrative pastor pa lang siya nun Bishop, antayin mo Bishop, i-transfer ko muna yung membership ko dito sa Central as a full member, tsaka ako tatanggapin yung offer mo. So doon nagumpisa yung naging active na ako dito sa Central nung in-approach kami ng yun na nailipat ko na yung membership ko, naging council members na kami. Doon ako naging active dito sa Central kasi noon talaga nahihiya kami. Nahihiya kami kasi siyempre wala kami masyadong kilala dito doon nagumpisa, nagtuloy-tuloy hanggang naging may mga posisyon na naibigay na at yun nakatulong siguro yung mga knowledge namin dito. Yun, tuloy-tuloy na yun hanggang sa ngayon na naging BOT chair. Yan ang naging isang malaking pagsubok sa amin, yung building na yan. Sa kuwan ng Diyos, tulong ng Diyos is inumpisa na natin ngayon. Tinatayo na yung foundation na ang mahal. Dati kasi yan is kulang almost 12 million lang yung foundation hanggang sa ngayon naging 18 million. So malaki. Kung naumpisan sana natin noon yan, mas mura. Kaso wala tayong resources, inabutan pa ng pandemya. So walang collections. So buti ngayon at medyo gumaganda na, naumpisan na yung construction ng multipurpose natin. Kaya yun nga no, yung multipurpose building natin, ito pagdating ng time, this is a legacy, no? Sa lahat no. So lahat ng magiging kabahagi po dito, hindi po ito exclusive lang. Para po sa lahat po ito, and this is all for the Lord. Ayan. Oo, at saka isipin natin na itong mga kongregasyon ngayon, mga church members, mga kasamaan natin lahat, iyan lang is initial lang yan na 4-story. So in number of years siguro pwede nilang ipagpatuloy yan hanggang 7-story. Kasi ang ginawa natin dyan, in-anticipate natin yung expansion. Ang ginawa nating foundation is capable ng 7 stories. Kaya medyo tumaas yung presyo. 7 stories, pero ang itatayo lang natin muna sa ngayon is 4-story. So sa mga medyo kabataan pa ngayon, baka pagtanda namin, kayo na rin yung magpapatuloy niyan pataas. So nandyan na, hindi mo na kailangan uling baguhin ang foundation. Kaya ano yung tinatawag na future proof no? Talagang let's say wala na tayong lahat dito, no? Yung generation natin, yung mga next generation, sila na yung nandyan at sila yung magpapatuloy, then next generation ulit, it's going to be a cycle. Pero importante po dito, yun nga, nabanggit ko kanina, ang lahat po ng ito ay para sa Panginoon. At correct. Kung makikita po natin, bakit nangyayari ito? Of course, hinahayaan ng Panginoon na mangyari because it is a part of His will. Totoo, no? I believe that no? Kaya pag natayo itong multi-purpose building, it's not for the specific individuals kung sino yung mga behind talaga dyan. Hindi, para sa lahat po ito. Kaya pag tulong-tulong po tayo dito, no? So meron tayong mga panawagan, yung mga gano'n, no? How to give your part, no? Yung ibigay mo yung kaya mo, yung gano'n, ano yung support na kaya mo, anyway po ito, all for God's glory. Ayan, maraming salamat Kuya Noel. So moving on, no? Medyo tayo, no? Medyo sa totoo lang, kapos lagi tayo sa oras nakakabitin no? Pero may gusto pa akong itanong kay Kuya Noel, bilang isang tech savvy, no? Isang
technology expert dito po sa church. Ano ang maipapayo nyo sa mga kabataan? No? Nabanggit mo kanina, marami ng kabataan ngayon na nasa multimedia. Bilang mentor, of course, no? Tinuturuan mo rin sila eh. Bilang mentor, ano ang pinaka-importanteng maipapayo mo sa mga kabataan ngayon na sila po ngayon ang humahawak nito? I-correct ko lang yung hindi naman expert. pero sa akin, Kuya Noel, talaga expert eh. Nakikita ko. Okay. Alam mo ako, ang talagang iniisip ko, ang gustong-gusto kong marinig muna sa mga kabataan, kung gusto nilang pasukin yung dedikasyon nila at commitment nila. Yeah. Kasi yung technology, mapag-aaralan mo yan eh. Yung commitment tsaka yung dedikasyon or something like that is medyo mas mahirap. Yeah. Kasi alam mo yung kabataan ngayon, hindi, maglalaro muna kasi ako ng ML, so kailangan yung commitment nila. 'Di ba? Yung commitment nila na nandyan sila, tapos willing sila na mag-serve na yung walang bayad. Ayun, 'di ba? Nandoon yung parang ministry talaga nila. Yeah. Doon mo makikita then yun. Pag yun ang meron, nandyan na sa kanila yung technology, transfer, ituturo mo lang sa kanila. Madali lang nila yan. Ngayon, mga bata, turuan mo lang sa games, alam nila kaagad eh. So, hindi mahirap na ituro yung multimedia. Ngayon nga, yung kahit elementary, nakakapag-edit na ng mga videos eh. Lalo dahil sa Facebook, yung mga reels. Ang dami na kasing mga software ngayon na pwedeng gamitin na friendly. Kaya ang gusto ko lang, ang i-challenge yung mga kabataan ngayon is dapat nandoon talaga yung commitment nila. And yung dedikasyon. At siyempre, yung ministry na yan, para sa Diyos lahat yan. Kaya siguro yan sa mga kabataan ngayon, nandyan naman, alam ko committed naman sila ngayon. Every Sunday nakikita ko na sila and masaya sila na nag-uusap-usap dyan. So konting ko lang siguro, konting technology na lang siguro or kaalaman na kung nandyan na, kung saan naman tayo makakasave para sa hindi naman siguro yung bilhin lahat, di ba? Kailangan natin is konting pagtitipid para na hindi naman what do you call that, yung hindi naman masasacrifice yung ginagawa nila. Kung makakatipid, mas maganda. Pero kung hindi, kailangan bilhin to, pwede bilhin kaagad. Yun, sana mga kabataan na alam ko naman is willing sila, willing sila. Wow, yan very well said, Kuya Noel. Di ba? Take note mga youth, mga kabataan na may mga ministries. Yung kay Kuya Noel nasa multimedia, yung kanyang payo, pero applicable din to sa lahat ng klase ng ministries na ginagawa nyo sa church. Mapa music kayo, mapa dance ministry, mapa yung sa service, di ba? It's all the same. Kung ano pinayo ni Kuya Noel, the same po yun. Sa part naman niya, sa multimedia, so it all goes down, commitment at consistency. Di ba? Kasi minsan committed tayo, pero may araw na tinatamad ako eh. Di ba? Kailangan yung commitment, may consistency. Paano pag sinabi consistency? Tuloy-tuloy, di ba? Walang advertisement. Parang ganon. Kailangan po yon. Hindi lang nagtatapos sa commitment eh. Kailangan may consistency. Di ba? Agree. Yeah. Hindi rin to lang sa kabataan.
of all ages to. May term, di ba, na huwag tayong ningas kugon na tinatawag. Di ba? Yung word na yun term ng yung sa umpisa lang. Di ba? Merong mga ganon. Alisin po natin yan because hindi po siya healthy, no? It's not a healthy habit actually. Kasi unang-una, ginagawa natin ito para kay Lord. Bakit pag nasa work tayo o nasa school, pag may pinagawa ang ating professor, gawa agad. Pag nasa work tayo, pag may pinagawa yung boss natin, yes sir, talagang baw na baw ka pa. Kasi of course, dahil meron kang salary, meron kang hinahabol na position. The same with the school, di ba? To get higher grades. Pero bakit di natin naiisip agad na dapat ito yung pinaka-importante na gawin natin ang 100% natin, ang best natin para sa Panginoon, 'di ba? 'Di ba? Una-una, ang Panginoon, siya ang lumikha sa atin. Siya ang ating master, only master. And siya ang ating father, of course. Siya rin ang ating savior. Kaya bakit yun ang i-reflect natin sa sarili natin. Huwag natin kalimutan Nati-take for granted usually kasi natin yun Nasa world kasi tayo, di ba, no? Pero yung part na yun, napaka-importante nun. Sa totoo lang, hindi ka dapat magtamad para kay Lord. Totoo yan. Totoo yan. Because ito lang naman, dalawa lang naman ang kasiguruhan sa mundo Yung pinanganak ka, na nabuhay ka, at yung panahon na mawawala ka na sa mundo. Yun yung sure. Di ba? Pareho yun Nandito ka sa mundo. Granted, sure na yan. Nandiyan ka na. Darating din yung time, mawawala ka sa mundo. So, whether you like it or not, finish or not finished, pass your papers yan. Di ba? Totoo yun Kaya yun nga, ang Panginoon lang, doon tayo talaga babalik sa Kanya. Doon lang tayo dapat nakafocus. Kaya laging sinasabi, una lagi dapat ang Panginoon. So, very well said, no, Kuya Noel, no? Ang ganda ng payo. Take note, mga kabataan, and sa lahat na rin, pati mga young professionals, no? Applicable yan. So maraming salamat, Kuya Noel. So the floor is yours. Kung meron kang gustong i-greet, i-shout out, sige. Hi. sa family ko, dyan si Judy, and si Norman, si Gia, and si Janina. At maraming salamat sa lahat. Unang-una sa Panginoon. Salamat sa pagkakataon nito. Although kanina pa ako kinakabahan at hindi ako talaga sanay. Sanay lang ako sa likod. Okay, salamat sa iyo, DJ, sa pag-imbita, and Mara, sa GGCF crew. Salamat sa ministerial, sa Central Church. Maraming salamat sa pagkakataon nito. And maraming salamat din pala. Maalala ko, isa pala, idagdag ko lang konting-konti lang. Isa rin pala ako natuto ng itong mga multimedia nito dahil isa rin akong volunteer ng UMC TV. UMC TV, kung alam niyo yung UMC TV, isa rin akong volunteer. Sumasama-sama ako sa mga activities, basta libre ako. So yun din, natuto rin ako doon. So yun yung ini-impart ko rin dito. Okay, maraming salamat sa lahat, and magandang gabi po. Ayan. Again, maraming salamat sa mga viewers natin sa panonood at pakikinig dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, of course, maraming salamat sa ating very special guest na si Kuya Noel Kitlong, na ibinahagi niya ang kanyang very engaging, inspiring life stories, ang kanyang knowledge sa technology. Sabi nga niya kanina, hindi naman daw siya expert, pero sa akin po, expert po sa akin ang mga kaalaman ni Kuya Noel. So again, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito. Before we leave, before we go, let us all be reminded that we can make a difference in our homes, we can make a difference in our school, we can make a difference in our work, we can make a difference in anywhere we go, and whatever the things that we are going to do, always be reminded na meron tayong magagawang pagbabago. We can make a difference dahil tayong lahat ay nasa Panginoon. Also, let us not forget that we are God's
masterpiece. Sabi nga sa Ephesians 2:10. Kaya sa mga lahat po na may mga pinagdadaanan, whether great or small, malaki man o maliit, mabigat man ang inyong pinagdadaanan o magaan, always be reminded, we are God's masterpiece. Meron po tayong halaga, meron po tayong value, meron po tayong reason para po tayo ay mabuhay dito sa mundo at ibahagi natin ang kahit anong kaya nating i-share sa ating kapwa. Of course, let's spread the word, no? God's word to everyone. So maraming salamat po muli. Again, special thanks to our partners, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. So shout out din sa hatis ng Paco o Bando. Shout out din sa lahat ng dito po sa Central United Methodist Church or CUMC, sa lahat po ng Anything Goes crew. Maraming salamat po. See you again next Saturday, same time, same channel, dito po sa FB Live, and later on mapapanood nyo rin po sa YouTube, TikTok, and Spotify. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.